mga mi! I'm back again for another video. So, nandito tayo ngayon sa Miami Heat, Morong Bataan. And I'm gonna show you guys kung ano yung mga nandito. So, ito yung view ng aming room, mga mi. Ayan, makikita na natin yung dagat dyan pa lang sa room namin. Ito naman yung tsura ng bed. Good to 4 packs na to. At kapag lumabas ka naman sa room, ito na yung magiging itsura niya. Nasa executive area pala kami, which is may sarili kaming pool. Magpa 5 PM na nga, kaya bumaba na kami dito sa beach para hintayin na namin yung sunset, which is yung pinakahihintay nating lahat. Nag-relax-relax lang muna kami dito, mga mi. Ito talaga yung gusto natin kapag bakasyon yung makakapag-relax ka lang, pakinggan mo lang yung dagat, kasi mo ng hangin, mawawala yung stress mo dito, mga mi. Tapos syempre kasama mo pa yung family mo, kaya sobrang saya talaga kapag ganitong mga panahon. So ayan, nag-start na maglaro yung mag-ama ko. Buti na lang good mood tong bata kahit bagong gising lang siya. Tuwang-tuwa siya sa buhangin at maglalaro daw sila ng daddy niya. Nung last time kasi nag-beach kami, nagkasakit siya, so hindi siya nakapaglaro at nasa room lang kami buong maghapon. Kaya ngayon sinulit niya talaga. Hindi na nga mainit, mga mi, kaya naman binihisan ko na si Joaquin at niyaya ko na siya mag-swimming. Ayan, kaya ganyan siya kasi tinitimpla-timpla niya muna yung tubig kasi baka malamig. Ngayon lang ulit talaga siya magsiswimming sa dagat, kaya naman medyo kinakabahan pa yan siya. Pero mamaya lang, mga mi, ayan, ayaw niya na niyang tumigil at mag-swimming dyan sa dagat. Naya na muna namin si Joaquin na maglaro dyan sa buhangin habang nag-relax kami na daddy. Ginabi na nga, mga mi, kaya naghihintay na lang kami ng dinner namin. So habang naghihintay kami, nag-relax muna kami dito sa dagat. Ang ganda-gandahan dito, mga mi, pwede ka pa rin na magtambay dito sa dagat kahit na 11 or 12 AM kasi na. Usually yung iba, sinasarado nila yung mga gate nila or binabawal na nila yung mga tao na tumambay sa dagat kasi nga daw mataas na yung alon. Pero dito, basta bawal ka mag-swimming, pwede ka pa rin naman magtambay at maglaro-laro sa buhangin. Ayun na nga si Joaquin at pupuntahan niya na si kuya niya. Guguluhin niya dahil nanguhuli si kuya niya ng crab. Nagpapaalam pa niyan siya kung pwede siya maglaro. So, hinayaan ko naman siya. Sabi ko talaga kay daddy, gusto ko ng ganito, yung makapaglaro si Joaquin ng buhangin kahit gabi na habang nag-relax kaming dalawa. Ay na nga, mga mi, may nahuli na silang maliit na crab. Ito rin pala yung maganda dito sa Miami Heat. Nakakapaghuli ka ng mga maliliit na crab, yung mga bata, makapag-enjoy talaga sila. Kahit gabi na, meron pa rin sila malalaro at magagawa. Dito na nga, mga mi, kaya nag-swimming muna kami dito sa pool. 7 AM na, kaya medyo mainit na. Dito pala sa executive area, mga mi, kayo lang na mga naka-room dito yung pwede mag-swimming dito sa swimming pool na to. Parang private na rin siya para sa inyo. Kompleto na rin pala sila dito, mga mi. Meron na silang free towel, shampoo, soap, and yung mga toiletries. Pwede mo rin tawagan yung mga crew para magpa-housekeeping, ipawalis yung room nyo or palinis. Kasi minsan, di ba, pagkapapasok tayo ng basa, nadudumihan, nagkakaroon ng parang mga putik-putik. Sinabihan mo yung mga staff nila, so yung pupuntahan ka nila. Mabait naman sila lahat dito. At the same time, pwede ka na rin pala dito magluto. Meron din silang restaurant dito, pero kung mas prepare nyo na magluto na lang, meron silang free kitchen. Basta bawal mo lang ilabas or dalhin dito sa taas yung pagkain. Minsan din pala, mga mi, may inutusan kami dito na bumili ng pagkain sa palengke or yung mga kailangan namin, like yung mga ingredients sa lulutuin namin, pwede ka magpabili sa kanila or pwede ka rin naman magpaluto sa kanila sa restaurant nila. Inayan nga muna namin si Joaquin na mag-swimming kasama yung pinsan niya. Actually, nasa baba yung mga kasama namin kasi nagbabanana boat sila. So, tinawag ko si daddy, sabi ko, baba muna kami. At dun muna kami mag-swimming sa dagat and sumama na rin kami mag-banana boat. So, ayan, kukunin muna namin yung mga bata para bumaba kami. Habang nasa banana boat yung mga kasama namin, nakita namin si Mama Best dito nag-swimming, kaya sumama muna kami mag-swimming sa kanya. Ayun, sinasabi ko sa inyo, mga mi, na mag-e-enjoy din si Joaquin sa dagat. Actually, dati ayaw niya ng nakasalbabida pero ngayon nag-e-enjoy siya. Gusto niya, lagi siyang nakasalbabida kapag nag-swimming siya. So, nakikita niyo yung nasa banana boat, yun yung mga kasama namin, mga mi. Mga ate and kuya ko dyan, pati mga pamangkin ko. Maya-maya lang kami naman yung sasakay dyan, mga mi. Tanghali na nga, mga mi, kaya nag-relax muna kami ng konti habang iniintay namin yung pagkain. Dumating na nga yung pagkain namin, mga mi. Ayan na nga yung sinasabi ko. Nagpabili kami at nagpaluto ng seafood sa mga staff nila. Kaya ayan, nag-start na kami mag-lunch. Nakakatuwa tong si Joaquin, manang-mana talaga sa akin. Gustong-gusto din niya ng seafood. Medyo mahirap balatan, mga mi, kasi medyo malaki yung mga seafood. Pero yun nga, masarap talaga kumain ng seafood kapag nasa dagat ka. By the way, sobrang mura lang din pala ng mga seafood dito. Lahat ng yan, nasa around
7K lang. Then yung staff na rin yung nagluto para sa amin. Actually, minsan may nahuhuli yung mga mangingisda ng mga octopus or pugita. Tapos, mura lang din nilang ibebenta sa'yo. Hindi maganda dito mga may fresh from the sea talaga yung mga seafood nila dito. Last night nga pala, meron kami nabiling dalawang malaking salmon. Then, yun na rin yung naging dinner namin. So, kapag naabutan mo talaga yung mga mangingisda dito, paldo ka talaga mga mi. Anyway, mga mi, hindi ko naman pinaubos kay Joaquin lahat yan. Huwag kayong mag-alala, ako pa rin naman nagbukbang sa lahat ng yan. And konti lang talaga yung pinapakain ko sa kanyang seafood. 12 PM pala yung out namin, so pinalaro ko muna si Joaquin dito, kasama yung kuya niya, habang inaayos namin yung mga gamit-gamit. Yun lang mga mi, thank you so much for watching.